Para po sa mga may nais na mag-alin ng kanilang mga mass intentions at donations, maaari po kayo mag-donate through online dito sa ating Facebook page o pumunta sa website na iccparishpasig.blogspot.com. Ang inyong mga intensyon ay pagdarasal ng ating mga kaparian sa ating FB Mass live stream. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes sa ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa pamumuno ng ating rektor at kura paroko, Reverendo Padre Joselito Ayopson. Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, itaas na po natin ang ating isip, ang ating puso sa makalangit na mga bagay, lalo na sa pagsamba natin sa ating Diyos at humingi po tayo ng tawad sa Kanya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumuno ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasan ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbabawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya.
Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Ang galing ng poon hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Nililipon niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Hallelujah! 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 Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa. At nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatutuhanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Siguro po narinig na natin yung salitang heavenly. No? Yung heavenly minsan ay ginagamit sa pagkain. Halimbawa, the food tastes heavenly. No? Pero na ibig sabihin. Sa English po yun. No? Pero pagka sa Tagalog, wala po. Masarap lang pagkain. Pero pag sinabi natin heavenly, sa Tagalog ay makalangit. So nag-iba na po yung definition. At ganoon din talaga yung original na definition ng heavenly. No? Ang ibig sabihin ay makadiyos, banal, galing sa langit. Ngayon, kung naalala natin, yung unang pagbasa sinabi dito, mas gusto pa naming sumunod. No? Isipin namin kung mas nararapat na sumunod kami sa tao kaysa sa Diyos. So hindi po. Para sa kanila, mas mabuti pang sumunod sa Diyos kaysa sa tao ay isang makalangit na paninindigan. Dito po sa ating Ebanghelyo, ganun din ang sinasabi, ang mula sa itaas ay dakila at lahat, sa lahat, ang mula naman sa lupa ay tagalupa. So, paano natin madidistinguish yan? At paano natin isa sa buhay itong makalangit na mga bagay na ito sa ating buhay? Magbigay po ako ng example. Siguro sa kapanahunan ngayon, talaga nagkakaroon po tayo ng crisis. Pagkain po ang kailangan natin. No? Yung pera, pambili ng pagkain, kasi wala nga pong trabaho. Ito, hindi natin maiwasan talaga pang kailangan po natin kumain dito sa lupang
sa lupang ibabaw. Pero kung yun ang pinakadulo ng ating buhay, maraming pwedeng masamang mangyari, alang-alang sa pagkain yan at sa pera. Pero kapag sinabi natin na, oo, merong krisis, pero sa panahon ito, mas kailangan mag-isip-isip. At actually, ganito po sana yung tinuturo ng simbahan ng una pa. Yung pagiging katiwala po. No? Yung pangangalaga sa mga kalikasan, pangangalaga sa mga material na bagay na binigay ng Diyos sa atin bago pa dumating ang krisis. No? Stewardship po yung tinuturo po sa atin na sana'y sa buhay natin. Ibig sabihin ng stewardship ay itong mga material na bagay na ito na hindi atin ay pinamahala sa atin ng Diyos upang alagaan natin alang-alang sa mas nakararami para magkaroon ng pagkain. So naalala ko si Jose, no? Sa lumang tipan yung Joseph the Dreamer, kasi 7 years talaga nag-ipon sila, no? Pagkatapos ng crisis, ngayon nga napanaginipan, nagkaroon ng taggutom, pero kahit yung bansang yon ay maayos pa rin sa Ehipto, kahit yung kanyang mga kamag-anak at yung buong Israel ay natulungan dahil yung susunod na 7 years ay salot, no, wala pong pagkain. Pero nagampanan sa pamamagitan ni Jose sa kanyang tamang pangangalaga na walang taong nagugutom. Yung pangangalaga ay heavenly. No? Maka-Diyos na gawain o makalangit na gawain. Kaya ano imumungkahi ko sa ating lahat, kahit ano po ang mangyari, hindi po tayo pwedeng bumaba, huwag po tayo magpakababa, sapagkat mas mataas pa rin ang Diyos, higit sa lahat. Hindi po ba si Jesus mismo ay namatay, ngunit muling nabuhay? No? At ang Diyos ay hindi natutulog, ayusin niya lahat ng ito, pero ang kailangan po sa atin talaga ay manalig sa ating Panginoon. At kung kailangan natin ang tunay na pananampalataya, ngayon na po ang panahon, kasi ang Diyos mismo, palagay ko, ay nagtatawag sa atin ng isang renewal, pagbabagong loob, no? At lalo na sa ating Panginoong Jesucristo na nagliligtas sa atin. Hinihiling ko, manalig tayo sa Kanya. Sabi na to, hope against hope about the presence of God. Tapos pangalawa, huwag natin pong kalilimutan yung mga makalangit na bagay na ituro po sa atin. Ito po palagay ko pinakalaking hamon sa bansang Pilipinas, na tinaguri ang Katoliko, no, at Kristiyano sa loob ng 500 taon. Paano po kaya tayo namunga kung nakikita po natin marami pong mahihirap ng mga tao? Sa kabila ng lahat, ano ba ang ginawa natin sa pagiging Katoliko natin o Kristiyano? No? Siguro panahon ngayon mag-isip-isip po tayo at kung makatapos po tayo sa krisis na ito, mangako po tayo na kanyang magiging mga maasahang katiwala. Kasi naniniwala ako, kung tunay po ating pagiging Katoliko at Kristiyano, wala po talagang corruption sa paligid at walang taong naghihirap. And then last but not the least, pakiisip po, yung langit ay minsang pumunta dito sa lupa mismo sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ni Jesus. Gusto niyang ikabit na ang langit at lupa. At nasaan ngayon si Jesus na muling nabuhay? Nasa bawat isa sa atin. Ikabit natin ang langit at lupa. Mamuhay sa pag-ibig, maglingkod pa rin. Isipin natin yung mga makalangit na bagay magdadala sa mga tao sa paglutas ng suliranin ito ng COVID para mabuhay na tayong lahat. Pero pag naayos na ito, siguraduhin natin lahat tayo ay maglilingkod sa Diyos. Magising tayo sa katotohanan na mga makalangit na bagay, yun lang ang mananatili. At sabihin natin, Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang pamahalaan naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas, naway palakasin ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng nakapagpapagaling na biyaya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu. Ipagdasal natin ngayon ang ating mga kahilingan. Ipagdasal din po natin ang mga kahilingan na walang nagdarasal para sa kanila, lalo na yung mga kapatid nating nagugutom at naghihirap ngayon. At ipagdasal natin na may mga ginintuang puso at yung panawagan ng Pangulo ng Pilipinas para sa mga private sector kung sino mas nakaririwasa magkaroon ng puso ngayon na mapagbigay at pagtulong na sa kapwa. Lahat ng ito, pinagdarasal natin sa ngalan ni Jesucristo, ating Panginoon. Amen. Buhay kung may pagdamay kay Jesucristo, tayo'y nakaunay at nagsasalo sa isang hapag ng Panginoon sa ating tumawa. Ganoong narubos ang buhay ay Diyos, lahawa ng Diyos, sa hini ang mundo, sa kapwa-tao, kahinga ay puno, kaloob na lubos, ang buhay ay pusmos. Manalangin tayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga mahal, sa kapangyarihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyong kanan. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ng aming mga panalangin, kalakip, ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian mo'y naging kasambahay sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Santo. Santo, 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 Diyos na kapangyarihan, puspos na malhati ang langit at lupa, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinitiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng kanyang puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama yan sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos ang mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Isabuhay natin ang mga makalangit na bagay araw-araw. Magdasal po tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami paintulot sa puso, at iagyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin iagyan nyo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang ahiyat, ang kapangyarihan at kapurihan, magpakailanman. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Hindi nabura ng COVID ang pag-ibig sa puso natin. Kaya pa nating maglingkod sa kapwa. Magbigay po ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kay Kristo hindi na magwawagi ang kamatayan at kasamaan. At narito siya, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na. At iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Salamat sa pag-ibig mo, sa pinay nadarap ako. Ako naunhan sa iyong kabutihan, tunay na wala kang matulad. Sa bawat sandali Sapin ng dilim, ang tangi kong hiling ay humilay sa iyong piling. Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang naway. Sa oras ng mundo pagkabigo, ako'y muling binubuo. Luha ko't pasakit ay iyong pinapalaan. Sa panubog nitong araw, sa pagsapit ng dilim, ang tangi kong hiling ay humilay sa iyong piling. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitilla ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong
tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tulad ng panawagan ng pamahalaan, parehong-pareho po, ito'y panawagan din ng simbahan. Panawagan natin lahat na tayo po ay magkaisa. Tayo po ay magtulungan, magpahaginan. Ito ang trabaho, ito ang gampanin ng mga tunay na maasahang mga katiwala ng Diyos na nagmamahal sa kanilang kapwa. Magtulungan po tayo sa ikasusupil ng coronavirus na ito. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo. pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sa kabila ng lahat tayo maging mabuting katiwala ng Diyos. Salamat sa Diyos.